kung ako'y tatanungin nyo kung ano ba yung aking best na loan app, alam nyo na kung ano yung sagot. Unfortunately, yung favorite kong loan app ay humihingi po ng payslip, and I understand na hindi po lahat ay may payslip or wala talagang payslip, guys. Huwag kayong mawala ng pag-asa because meron tayong mga legit, I repeat, legit na mga online loan platforms na pwede nyong utangan kahit na wala kayong payslip na ma-submit at the time of pag-a-apply. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung 5 loan apps na to, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. And for today's video, top 5 po na mga online loan platforms, legit, maaasahan at pwede nyong applyan kahit na wala kayong payslip. Basta honest kayo sa form na sinasubmitan nyo at meron kayong at least one valid ID. Rest assured, yung mga loan apps na to ay SEC registered or submitting entity sa CIC, which means na kung good payer tayo dito, napapaganda nito yung ating credit history para eventually mas madali tayo ma-approve sa ibang mga financial institutions. For every loan app na babanggitin ko dito, guys, i-mention ko yung mga kailangan nyo para naman kayo makapag-prepare. Of course, this is just a list. Kung gusto nyong malaman more details about these loan apps, check the links in the description box. Hindi po yan affiliate links. These are just links to the video that gives more detail to these loan apps. Number 1 po, I see OneHand. So itong si OneHand ay nagpapahiram ng up to 25,000 pesos. Yan po yung kanyang press release. Yung sinasabi niya sa Google Play Store or sa iOS kung saan siya mada-download. Alam niyo ba na pwede na kayong umutang ng up to 50,000 pesos dito kay OneHand? Sabi niya, payable in 3 months siya. Pero kung mabait kayo, guys, pwede kayong mag-pay up to 4 months dito. O di mas magaan kapag hulugan. Download po siya sa Google Play Store at sa iOS. Of course, kung first time nyo sa isang loan app, expect kayo na dun kayo magsisimula sa mababang amount. Kasi kailangan nyo mag-establish na nahahandle nyo yung maliit na amount bago kayo mabigyan ng mataas na credit limit. Kailangan mo lang ng isang valid ID. Pwedeng UMID, pwedeng passport, pwedeng SSS, pwedeng PRC, or may other options ka rin like a driver's license. Basta government-issued ID lang siya. Pag na-download nyo yung app, fill out nyo lang yung form at kung okay yung information na sinamit mo kay OneHand, because all loan applications are subject to system approval. Pag okay kay system yung application mo, kaagad mo namang malalaman kung approve ka, and in a few minutes, tanggap mo na yung pera sa GCash or bank account. Hindi siya hihingi ng payslip at lalo na hindi po siya hihingi ng mga social media accounts nyo, yung mga links sa mga ganon. So safe po si OneHand, registered, submitted and accessing entities sa CIC. So guys, huwag kayong malungkot. In case hindi kayo ma-approve kay OneHand, don't worry, parehas po tayo. Magpo-proceed tayo sa second sa list natin, and that is Tala. Itong si Tala, sa Google Play Store lang ngayon, hindi po siya nada-download sa iOS. Kay Tala naman, pwede siya magpautang ng up to 25,000 pesos. Pero kung first time mo, syempre magsisimula ka sa mababang amount. Up to 61 days to pay po siya. So that's lumalabas na 2 months. Kung mas maaga ka magbayad, syempre makakatipid ka sa interest. At pwede ka namang humiram ulit pagkatapos mo ng isang loan. O kung natatanggap yung loan na nakukuha kay Tala. Pero ang fees po, yung kasama sa kada loan nyo kay Tala, yung isa is yung one-time processing fee niya na nasa 3.99%. These are rates, updated rates. At saka yung daily niyong service fee na 0.43 per day. For example, uutangan ng 2,000 kay Tala, babayaran mo siya sa loob ng 30 days or 1 month. Meron kang one-time processing fee na 3.49 of that, which is 79 pesos. Yung daily service fee mo, pag inabot ng 30 days, that's 258. So yung total mong babayaran, 2,000 na loan, after 30 days is 2,337.8. Now, kung meron ka namang mga valid IDs such as driver's license, UMID, passport, voter's ID, social security or SSS ID, postal ID, or PhilSys, pwede kang mag-download dito kay Tala from Google Play Store at mag-apply. Hindi ka ma-approve kay Tala, you can try again after 30 days. But don't worry, kung hindi ka ma-approve kay Tala. Number 3 is si Mabilis Cash, guys. Si Mabilis Cash naman is under sa kay Mali Lending. Dati, itong si Mabilis Cash ay nada-download po sa iOS, pero ewan kung bakit nawala. At the moment, sa Google Play Store lang po siya. Maaaring utang ng up to 40,000 pesos. However, like any other online loan platforms, kung first time mo, magsisimula ka sa mababang amount. Pagkatapos mo siyang bayaran,
bayaran pero dapat susundin mo yung schedule mo ha. Huwag kang mag-advance ng bayad dito kay Mabilis Cash baka kasi ma-reject. Anyway, so kung mabait ka dito kay Mabilis Cash, tumataas naman siya. Meron siyang option to increase your limit which are I think optional kasi ako mismo I don't believe in those. Ayoko nga ibigay yung additional information. Pero kung maganda talaga yung credit history mo at good payer at mabait ka dito kay Mabilis Cash, like I said kanina, pwede kang humiram ng up to 40,000 pesos. Ayaw ko lang kay Mabilis Cash is once na-reject ka, goodbye na. Kasi pag na-reject ka kay Mabilis Cash, mukhang hindi ka na makakabalik. Kaya nga dapat guys, masyado talaga nating iniingatan yung record natin kay Mabilis Cash at dapat good payer talaga tayo dito at huwag tayong mag-advance ng payment. Pwede kang mag 2 terms, 3 terms, or 4 terms. That is 15 days apart. Buo mo siya matatanggap at pwede rin daw multiple loans but it depends from one user to another. Just to give you an idea, for example, uutang ka ng 1,500 at babayaran mo siya sa loob ng 4 terms, that's 2 months, 15 days apart. Yung babayaran mo every term is 445. So, lumalabas na yung service fee nito is less than 15%. At na medyo mataas, kung hulugan, mas magaan. Like I said, yung sad lang dito kasi pag na-reject ka, maaaring hindi ka na makakabalik pa. But huwag kayong mas malungkot guys kasi may dalawa pa tayong loan app, si Kasialo. Ito naman si Kasialo, wala po siyang terms kasi yung pinaka-maximum number of days to pay niya is 45 days. Interest niya or service charge ay nasa 15% per month. Kasi start ka sa 15 days lang. Pero yung succeeding loans mo, pwede nang maging 45 days. So for example, sa 1,000, kasi diba 15% per month siya, babayaran mo siya sa loob ng 14 days. Yung babayaran mo is 1,094 kasi may dinadagdag po siyang parang insurance. Huwag kayo mag-alala. Hindi yung kasing mahal ng insurance ni OLP. Kadali lang po ma-approve. Basta accurate lang po yung information na binibigay natin. Hindi naman siya hihingi ng payslip. Pero dapat meron kang sinasubmit na valid ID. Unified ID, driver's license, SSS, TIN, voter's ID, Philippine ID, PhilHealth ID, yung plastic type na ha, hindi yung laminated. Pag-ibig loyalty card or passport. Yun po yung mga IDs na tinatanggap ni Kasialo. At dapat sinusunod po natin yung ating schedule. Pero, just a quick tip. Say for example, nabayaran mo yung loan dito kay Kasialo, huwag kang mag-renew agad. Kasi yung nangyayari kasi pag nagre-renew ka agad or kakabayad mo lang, parang wala siyang increase. Hintay-hintay ka muna sandali, saglit lang guys, saka mag-increase pa at saka kayong mag-reloan. So finally, kung ayaw pa rin sa'yo ni Juanhan, ni Tala, ni Mabilis Cash, Ate Kasialo, you can try Summon Credit. Itong si Summon Credit is yung Summon na app, nadadownload mo sa Google Play Store at sa iOS. Yun yung maganda. Pwede kang humiram ng up to 50,000 pesos. And syempre, download mo yung app, magsasubmit ka ng mga valid IDs. Tapos yung mga valid IDs na tinatanggap nyo is UMID, driver's license, voter's ID, PhilSys ID, Social Security ID or SSS card, Philippine Passport, PRC, tsaka Postal ID. Kung meron ka, isa sa mga doon, pwede ka mag-apply dito kay Summon Credit. Napakadali lang po kasi guys, ang bilis i-fill out ng kanyang questionnaire. Pagkatapos yung i-download, magpapadala lang siya ng verification sa email tsaka sa phone mo kasi kailangan mo rin ng active mobile number. Magsasabit ka ng ID at in less than 2 minutes guys, malalaman mo kung approve ka or reject. Nasa 9% nga lang siya. Pero, ang dami po niyang pwedeng paggamitan. Pwede siyang pang-scan QR sa mga QRPH na mga code. Pwede rin siyang pang-bili ng load. Or pwede mo siyang i-transfer as cash. Medyo flexible siya. At saka, yung ito naman, hindi man siya installments or hindi man siya monthly. Yung bayaran, pagbabayad dito, meron pala siyang processing fee pero hindi po ito kinakaltas sa loan mo. Pero dinadagdag or namaminus po siya sa credit limit mo. Meron siyang minimum amount to pay kasi meron siyang fina-follow na billing cycle. Pero dahil revolving siya, kahit nabayaran mo lahat, then nagagamit mo naman siya kaagad. As long as good standing ka, then patuloy yung paggamit nito. And to keep your account in good standing, either i-pay mo yung full amount upon due date or mag-minimum ka. Pero syempre, mas maganda na full kasi para makatipid ka rin sa charges. Do take note guys na yung mga loan apps na nabanggit ko, they're all legit. Registered po sila. And dapat inaalagaan po yung ating account dito kasi they are all submitting entities sa CIC. Kung na-late tayo or hindi tayo makapagbayad, nakaka-affect po to sa ating credit history that will also affect our eligibility sa iba't ibang mga loans in the future. Magandaan kasi buo po natatanggap
matanggap yung mga loans. Bago kayo mag-loan, please be sure to read your loan agreement, study the loan terms, and yung mga policies nila. Yun po natin nakikilala yung everything that comes with every loan. So yun lang muna yung list natin for today. Again, this is just a list. If you want to see full details of these individual loan apps, please check the links in the description box below. And I'll see you on my next vlog.